Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Pinuri niya si Saldico at ang kanyang abogado. Sabi niya, ang galing ng lawyer ni Saldico, kunwari wala siyang alam at nilalaro-laro niya lang ang usual script. Akala po natin magsasalita siya as VIP witness at idadamay niya lang mga senador na di alay ng administrasyon. Yun pala, isang araw bago ang malaking rally, boom! So, viral na po ngayon yung pagsasalita ni dating Representative Saldico na sabi niya, inutusan lang ako. Napakaliwanag yung kanyang pagpapahayag sa nangyari. Ako, naniniwala ako and I'm very sure ang palasyo, Anticlair, sasabing sinungaling yan, hindi yan totoo. But ako, naniniwala ako, hindi magagawa yun ni Saldico na siya lang. Sabi niya, inutusan siya. Una, tumawag sa kanya si Secretary Pangandaman ng DBM na magsingit ng 100 billion doon sa budget ng 2025. This was last year. So, ang ginawa ni Saldico, chinek up niya, kinounter-check, totoo. Nagpaalam siya kay dating Speaker Romualdez. Ang sabi niya, kung ano ang gusto ng hari, yun ang matutupad. So, yun. Ginawa lang ni Saldico yung kanyang trabaho as chairman ng Committee on Appropriation, singit-singit, kaya pala nagkaroon ng mga blank items sa BICAM. Kaya ang galing, sabi pinuna ni Saldico, si BBM, sabi niya nga, bakit sabi niyang mangled beyond description ang budget? Silang nag-utos sa akin nasingitan ko. So ginawa ko lang yung utos nila. So ngayon, gusto nila akong patayin. So delikado, nanganganib ang buhay ni Saldico ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. John Kiban, sabi niya, Anticlair is now feeling depressed. I just don't know kung paano ang denial ni Anticlair. Sabi niya, sinungaling yan, hindi totoo. Ali Running, that explains why hindi siya pinalabas sa hearing through Zoom dahil hindi naka-align sa government ang sasabihin niya. Sabi pa nila, Pinky, mag-Zoom si Saldico. So, natabunan ngayon ang hearing sa Blue Ribbon. Timing ang pagpapalabas ni Saldico. Ang galing talaga. Talagang plinano nila ito. Sinadya nila na ilabas ang statement ni Saldico isabay sa Blue Ribbon Committee hearing at saka ilang araw lang, 2 days, bago yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Nako, nagpupuyos ang galit ng taong bayan ngayon mag-attend ng rally. Jeffrey Pastor, sabi niya, natunugan niyang patatahimikin at sa kanya iaatang ang lahat ng sisi na matagal naman na alam ng lahat na imposibleng di alam ng magpinsan. Sakto sa rally na gagawin mula bukas. Once ma-realize ng mga politicians na palubog na talaga ang barkong BBM, sunod-sunod na baliktaran na yan. Very crucial ang military once mapagdesisyonan nila na may betrayal of public trust, ang pamalahan, domino effect na yan. History repeats itself pag nagkataon. Speaking of the military, I don't believe so. Walang gagawin ng military. Yan ang aking opinion lang Tahimik lang yan. Kasi loyal daw sila sa konstitusyon wala daw silang pakialam sa politika. Although sinasabi nila na galit din sila sa korupsyon, sinasabi nila na hindi sila bulag, pipi at bingi, alam nila ang hinaing ng taong bayan. But my opinion,
walang gagawin ang military. Huwag tayong aasa na gagawin. Basta taong bayan na lang ang lalabas, mag-rally. Basta yung peaceful rally lang, walang kaguluhan. Estrelleta Tabar, sabi niya, people power na bago pa nila maipakulong lahat ng against sa kanila. Kiko Maki, from zero to hero agad in an instant si Saldico. Yes. Yes, may kasalanan siya. Kaya lang, kung sa ano is, sumunod lang siya sa utos eh. Ngayon, ginikipit siya. Sabi nga niya, ginagawa nila kung poster boy laban sa korupsyon. Ay, hindi pwede. Kaya, ako, na-anticipate ko na ito na darating ang panahon, pag maipit si Saldico, magsasalita. And to me, this is an answered prayer. Kasi araw-araw akong nagdarasal. Panginoon, please intervene. Grabe ang korupsyon. Kita mo kung gaano nilalapastangan ng mga government officials ang kaban ng bayan. Please intervene. And to me, itong pagsasalita ni Saldico is an answered prayer. I just don't know what happens next. Ano? Basta yung gustong mag-attend ng rally, mag-attend lang kayo. Mas lalong may dahilan ang taong bayan ngayon na mag-rally. Pasalamat tayo sa abogado ni Saldico at si Saldico mismo na once and for all nagsalita na siya. And I believe na ngayon, pagkatapos niyang magsalita at mailahit niya sa social media, ang dami na pong nanonood. Nandito ko, pasensya na kayo ha. Medyo maingay dahil nagpapawasing ako. Itong may-ari ng karwas, kanina pa niya napanood eh. So viral na ito, lalong babagsak ang ating ekonomiya nito. Lalong babagsak. Lalong mawawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan, both local and foreign. So, ano naman kaya ang irason? Fake yan, AI yan. Kita ko, nagsasalita si Saldico doon sa kanyang official Facebook page, sa Facebook. At very logical, it makes sense yung sinasabi niya na sumunod lang siya sa utos. Inutusan lang siya Pangulo at sinasang-ayunan naman ni Speaker Martin Romualdez. Kaya pala sabi ng Pangulo, walang ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez. Cleaner niya kahapon yung pala ito, pasabog ni Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Salamat kay Panayan nabang mo gobyerno. Ora kay Nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay ga. So si nanay mo na siya ang balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil ni aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. So tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So nag-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw niyang anak. So Na ako'y high school. so naa siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan kutsin na ilistang gud ang among atop dili nang tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan ni og sin kay
ang among panginabuhian kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa Sige nay, salamat po.